Good morning mga karohas. Ayan, good morning. Nandito tayo sa phase 3 dito sa bagong project natin. Ayan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, magandang araw nga pala sa aming mga client. So, araw po ng Sabado ngayon. Bali mamaya payroll tayo. Mga karohas, meron tayong tatlong project na hindi naiikutan. So, magbigay tayo ng update dito sa intro. Sa phase 4, ang kailangan natin gawin doon, ulitin ko, yung copper tube. Hindi natin matatapos yung Kisame-no kung hindi mauuna yung copper tube line. So may contact na po tayo ron. Tapos dito naman sa project natin sa phase 3, block 15 lot 19, for finishing na lang po to, overall paint. Sila Kuya Dindo, sila Kuya Rigor, sa susunod na week baka matapos na. Tapos yung isang project natin dito sa 1530, overall tiling lang naman po yun. Hindi na lang doon nagagawa yung lababo. Tsaka hindi nagmamadali sila client. Kumbaga parang pautay-utay po yung kanyang diskarte sa renovation. Mga karohas, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go! Tara! Bali, nasa phase 3 Lumina Homes tayo. So sa phase 3 Lumina Homes, ito yung pinakamalapit kasi sa amin. So pag labas lang dito sa kabilang subdivision, nandun na yung phase 1 and 2 dito sa Tansa Cavite Lumina. Okay, project update. Bali, 3 tao pa rin po yung gumagawa rito. Medyo masikip, wala namang ibang stock file. So swerte tayo kasi end lot corner yung katalikuran nila client, kaya kahit papano nakagamit tayo ng space. Then iiwanan naman po natin to ng malinis kung ano yung dinatnan natin. Ayan. Okay, bati tayo. Good morning, Epoy. Good morning. Yeah, good morning. Yan. Isa yan sa matitikas natin na helper. Yan si Epoy. Materials, update. Yan, kompleto naman lahat according to sa first batch. Ayan. Ayan si Bilog, good morning. Good morning. Ricky, good morning. Good morning. Okay. So nakapag baba na ng parilya, spacer okay na rin. Tapos may konting tubig dito, tatanggalin na lang po natin yan. Mga karohas, sa konting update tayo rito sa ipinagagawang bahay ni client. Okay. Bali dito nga po pala, pinababaklas ko yung tatlong poste na nandito. Tatlo lang balog o dalawa? Dalawa lang, so okay naman to, no? Okay, bali dinouble check natin yung sukat. Pagka ganito kasi, makikita nyo mga karohas, ano po siya. Pwede na po talaga natin idikit yung ano dyan, yung mga poste natin. Yun nga lang, no, sinukat namin to, lagpas siya sa 2 metro. So ang ano rito, ang sa plano, nasa 2 meters lang po kasi talaga to. Simula rin po rito sa hamba hanggang doon. So ang nagkulang dito yung nandiyan sa likod, yung mga gumawa po dyan at saka yung sa may-ari po dyan, kulang sila sa sukat. Ang gagawin po natin since extension, kung ano po talaga yung sukat lang ng bahay, ilalagay natin sa tama. Ano ba yung mga diferensya niyan? Balang araw kasi kapag ito nagpa second floor yan, nagpataas yan ng bahay, tapos yung gagawa marunong, baka kunin po nila yung actual na sukat ng bahay. Yan, baka kunin po nila. Ang mangyayari po nito, magkakaroon po ng magkakaroon po ng disadvantage tong gawa natin. So dito lalagpas na talaga tayo kasi kailangan natin i-konkreto, fully finished concrete yung likod niyan. So lalagpas tayo, pero kapag ito naman po ay pinatayuan nila balang araw, nasa sukat pa rin tayo. So yun ang advantage. So ilalagay po nila sa sukat. So pakita muna natin. Log, pakita nga natin, log. Sukat. Hindi, dito ka. Tapos hawakan ni Ricky. Ricky, hawakan mo na lang. Dito mo kunin, log. Yan. So 200 muna tayo, no? Ayan, 200. Ngayon, dapat hanggang dito lang po tayo. Ayan, hanggang dito lang. Ayan, makikita nyo diferensya. So itong anilyo namin o yung poste, ilalagay po namin dito. Ngayon magkakaroon siya ng malaking siwang. Okay na. Magkakaroon siya ng malaking siwang. At yung mga siwang na yon ay lalagyan naman po natin ng buhos. So bubuhusan natin lahat yan, lalo na sa ibabaw. So ang mangyayari rin, disadvantage din, wala sa eskwala yung ano natin, wala sa eskwala yung flooring natin kasi hahabulin natin ng malaki yan. So ang mangyayari, babawi tayo sa mga plastering, doon tayo magkakaroon ng diferensya. So ito ilalagay namin sa sukat, iabante natin. So ang tanong, lagpas pa rin po kayo kasi inano po, halos nakadikit po yung yung gawa natin. So ito nga, ulitin ko, magkakaroon siya ng siwang pero hindi natin pwedeng pabayaan yung siwang na yun. Kailangan may buhos yun. So magkakaroon ng adjustment yan dun sa ibabaw kapag may mga ipinagawa na. So at least tayo ay nasa sukat.
So ito lang, itong isa at saka yun po ang ma-adjust papunta rito sa loob para mailagay natin sa tamang sukat. So ayan na po yun, yung tansi natin. Tapos ganyan po, magkakaroon siya ng siwang na ganyang kalaki. Pero sa mga ibang manggagawa talaga, understood na yan. Kapag nakita na nila na ganyan nagawa na at tapos na, ang gagawin po ng manggagawa, ididikit talaga. So ayan, pina-double check natin kasi ang huling desisyon naman nito ay nasa atin, nasa akin. So sila naman po ay gumagawa lang at sumusunod. Pero ito, na-inspect nga natin yung gawa na kailangan nilang i-adjust. So ayan po, yan po ang kaso. So kailangan po natin talagang bantayan po yan. So tama naman po yan kung tutusin lang. Kung kakausapin nga natin yun dun lang sa kapitbahay, pero tayo ilalagay natin sa tama. Yan. Yung sa beam, naka-ready na rin. Okay, ang susunod po nating pupuntahan po ngayon, yung project natin dito sa Anyana Bel Air East. Sir, morning. Yan, bali habang maganda pa yung weather kasi sa ngayon, e-bike lang po muna uli tayo. Mas maganda po kasi talagang gamitin to dahil wala naman po tayo masyadong mga ikakarga at i-deliver na gamit. Ito, makakasave tayo sa gasolina. Yan. Okay, tara. Mga karaos, nandito na tayo sa Anyana Bel Air East. Ayan, magandang araw kila client owner. So, update tayo rito. Bali yung sa kitchen sink na request ni client, gusto nila halos pantay po dun sa pinaka counter natin or dun sa pinaka tiles. So meron naman po yan yung naka undermount, tapos meron naman po yan is yung halos nakapatong lang. So kung tatanungin kami, halos same lang naman po yun. Kasi meron din mga disadvantages. So papaliwanag po natin ngayon. Yan, bati muna. Ganda na sikat ang araw. Yun, si Adonis dito. Adonis, good morning. Good morning. Good morning. Yeah, good morning. Yung Ibs, ang ganda rin tingnan mga karawhouse. PVC panel dito. PVC panel doon sa pinakabulada sa Ibs. Ganda tingnan. Tapos nilagay na nga rin po pala yung ilaw. So meron tayong abang na 3 pin light po dyan. Enough na daw yung 3. Pwede rin 4, pero sabi ni client 3 lang pwede na. Tapos may mga abang na rin po yan ng outlet para sa mga CCTV camera. Bali dito ang pinapatrabaho natin kay Luis yun sa kitchen sink pa rin. Medyo matrabaho po talaga, lalo na kapag 60 by 120. So more than 2 weeks na rin itong tinatrabaho ni Louie rito. Morning, Louie. Good morning. Yan, medyo maalikabok. So gawa ng hinasa po ni Louie to eh. Kami papaliwanag po natin tong installation na to. Dito muna tayo sa taas. Tapos kahapon nakapag-share ako ng idea regarding po sa mga materyales ng tiles. Kung ilan po yung ano po rito, kung magkano po lahat ng presyo ng materyales na mga gamit po sa 3 TNB rito. Yes, Kuya Boy. Good morning, Kuya Boy. Good morning.
Inaayos ni Kuya Boy yung mga electrical wiring natin dito. Tapos alalay lang naman ako sa pagbili ng mga materyales. Yan, kung kailan na lang po nila malapit maubos, doon na lang tayo bibili. Yan. Ginagawa ni Adonis dito. Yan. Tapos may air vents po yan. Bali binutasan po namin yung PVC panel para nakakasingaw. Yan. Para maganda gumamit kami ng holso para pulido yung ano niya, yung butas. Yan yung PVC panel na ginamit natin. Bali ano to, ang lapad nito isa 25 cm by 290 yung haba cm. Second room. Sa next week magkakaroon na ng ano to, ng PVC panel. Yun na lang ang matitira. So yun ang last priority natin dito sa ano, mga ceiling sa loob ng interior. Tapos halos may kita niya puro Piston board na lang po yan. Wala na masyadong gagalawin. Ito matatanggal pa po ito. Yan, magkakaroon kasi ng parang trellis design dyan. Kapag umakyat sila client, halos makikita nila to. Tapos makakaluwag-luwag na rin kasi meron tayong ano rito may pendant light dito. Kaya medyo magmumukhang maluwag po yung area. Tapos sa ceiling installation, natin dito, Piston board na lang po ito. Tapos may area rito na naka-offset na para pagka umakyat po yung tao, hindi na po masyadong mababa. Share ko sa inyo yung mga sinusundan namin na plano rito. Ito halos tapos na kami rito sa page na to. Ito yung ginawa namin yung extension. So yung mga sukat niya. Tapos sa ngayon, para yung mga workers natin, may basehan sila. Yan, nag-usap kami ni client. Kasi sila na yung bumili ng tiles. So ito yung mga wall accent. Tapos kung paano yung orientation ng pagkinabit yung tiles. So ayan po siya. Yan, mahalaga rin po to. Kahit pa paano meron tayong ganito. Tapos kung ano yung mga gagamitin na tiles sa wall, tsaka sa floor tiles. Yan. Tapos kung saan yung mga lalagyan ng niche. Ayan. So meron tayong coding dito. Kumbaga parang hindi talaga tayo malilito. Tapos sa wiring, ayan, yan yung mga sinusundan natin sa wiring. Ayan. Ceiling and ano po to, ceiling and socket. Yan. Tapos ito yung para magiging perspective design. Sa kusina i-share ko, ayan po yan. Sa kitchen. Ayan. Andun yung kanyang ano rito, refrigerator. Tapos yung pinaka-design at saka location at saka yung pinakabilang ng magiging division or partition ng mga cabinet nandito na rin. By Monday nga pala pupunta sila Master Ryan dito, sila Master Batang. So ayun yung sinusundan natin dito. Yun na. Yung bahay makita nyo. So hindi pa namin na-achieve yung ganitong itsura. Yun na. Okay. Sa mga nagko-comment, hindi po tayo nanguhula ng gawa rito. Meron po tayong sinusundan, di ba? Yan, may plano tayong sinusundan. Tsaka importante rin po 'yan, yung meron tayong perspective. Okay, si Louie. Yan, kamusta ang gawa ni Louie rito? Okay, bali, ito mga karos, para maging matibay ito, share ko sa inyo kung paano ito ginawa. So, nung nile-layout pala namin yung kitchen sink bago buusan yan, so kailangan naka-design na kung gaano po kalapad at kahaba yung ilalim ng lababo. So ito yon, yung ilalim ng lababo. Yan. May istorbo nga kita. Pwede bang iangat mo? Okay. So merong installation ng tiles na ito po mismo. Yan. Pakita nga natin, na ipapatong mo siya dito. Yan. Okay. May installation ng tiles na nakapatong na ganyan, tapos ito sinisilikon. Yan yung mga ginagawa namin sa Lumina. So ang advantage niyan, matibay po talaga yung sink. Sige, balik mo na. Yan, matibay talaga yung sink. So tapos meron naman pong installation na pantay. So ito po, pantay po siya. Kapag yun ay pinatong ni Louie rito, saktong pantay na.
Nakita nyo kanina na pantay na siya. Ang kagandahan naman nun, syempre kapag ka naghuhugas ka ng pinggan at pupunasan mo, so sakto na siya na magpa-flush dito sa kitchen sink natin. May mga advantage to, may mga disadvantage. Una, matibay pa rin po to. Kasi kita nyo yung pagpapatungan niya, yung mismo slab. Medyo matrabaho nga lang to, gawa ng talagang kailangan. May skill talaga yung gagawa. Kita nyo naman yung pinaka-cut. Halos kinuha ni Louie. Okay, pag-usapan natin yung disadvantage. Will, paano yung grouting nito? Pag ano? Yung grouting. Silicone lang. Silicone. Or pwede rin epoxy. Epoxy. Okay, kasi ang disadvantage kasi nito mga karongos. So ito, ano natin to? I-adhesive natin ang husto gamit kung yung silicone or yung pwede yung epoxy. Oo, yung concrete epoxy. So yun ay napakahirap na tanggalin ng Louie, no? Halimbawa, gusto mong magpalit ng lababo, maaaring masira yung tiles. So maaaring masira siya kasi didikitan natin siya ng sobrang kapit na pandikit. Tapos yung pinaka magiging pagitan ng tiles at saka ng lababo, ito ay highly maintenance na Louie, no? May pagkakataon pa rin na masuksukan siya ng dumi. Yun, may pagkakataon pa rin. So syempre ito, ita-turn over natin ng pulido to, pero yun nga, highly maintenance siya. So meron pang isang pamaraan na nakadrop naman talaga, tapos talagang naka-overlap. Kumbaga nakalock yung kitchen sink sa tiles, pero hindi na advisable po na gumamit ng ganitong klaseng tiles. Kailangan granite na o yung quartz. Yan, nabala ko lang si Louie ng konti. Ayan na. Medyo mahirap nga lang to. Kung gusto nyo ng mabilis ang trabaho na hindi kayo masyadong gagastos dun sa installer, hindi ganito, dapat nakapatong, mabilis yun. Pero kung ganito, yan, medyo matagal kasi kita nyo naman na kung paano ginagawa. Ito yung tinutukoy ko. Yan, magkakaroon siya ng edge na ganyan, pero concrete epoxy ang gagamitin namin dito. Yan talaga parang kahit naman papano, hindi po pamatagalan na yung grout na gagamitin natin. Diba? Yun, no? Pag pinunasan, wala na po siya, dire-diretso na po siya dito kapag pinunasan siya. Yan, tinutuloy lang ni Louie yung ating installation ng tiles. Tapos tayo naman, ayan, naglagay na ako ng marking dito sa ground floor and second floor. Yan, bali yan na naman yan, makikita nyo may mga pula na dot. Ibig sabihin niya na lang po yung mga hindi pa nalalagyan. Yan, tsaka pagka nagpunta sila client dito, yan, magmi-meeting kami, ayun, may black na dot tayo dyan. Yan, hindi pa nalalagyan yan. Yan, mag-meeting kami kasi may mga existing na sakit na eh. So, tanong na lang natin kung i-adjust pa or hindi na. So, yun. Okay na to. So ito yung update. Sana meron kayong natutunan na idea tungkol po rito. Kaya kita nyo. Yan, pantay na po yan. Yan. Pantay po siya. Tsaka rito. So maganda nga rin naman kasi pag nagpupunas ka, hindi na po mag-i-stop dun sa pinakakanto ng ating sink. Yan, dire-diretso na po siya rito. Yan nga lang, sinabi namin yung disadvantage nito. Pero mas maganda po siya tingnan dito. Pero kung tatanungin nyo ako kung ano yung matibay, yung nakapatong dito, di ba? Yan, conforme na lang po yan sa nagpapagawa. Okay, okay na po tayo rito. Yan, nandito naman po lahat ng plano. Tsaka diniscuss na natin po lahat yan sa tropa habang nandito tayo. Tara. Bago tayo umalis, munti ko na pala makakalimutan. Ito yung hollow blocks additional para po dun sa ating outdoor kitchen. Tapos meron tayong isang 12mm na steel bar. Tsaka meron pa kasi tayo rito kaya kahit dalawa na lang. Tapos ito, kung sakali magkulang, magagamit natin to yung mga nakasabit po dyan para dito sa pag-assemble. Tapos ito yung ating adhesive cement, bali 15 bags yan additional. At saka dito po, meron po tayong nasa 160 pieces na ano po to, 160 bags na bistay na buhangin yan para dito. Tsaka dun sa dulo. Kung papalarin, baka umabot pa hanggang dun sa may mga TNB. Okay, saan na naman tayo? Pansa Garden Premier Phase 5. Tara.
Yan, nandito kagad tayo sa Tansa Garden Premier Phase 5 Project. Magandang araw kila client owner. Nandito tayo sa bandang likuran. Ayan. So dito sa plastering, mahalaga rin po yung sukat, kung ano yung pinaka-ending. Yan, may konti tayong mga isi-share at i-discuss dito. Pero batiin muna natin yung tropa. Good morning, Kuya Richard. Kuya Richard, morning Marvin. Kay Kuya Doming, good morning po Kuya Doming. Yan. So dito, ang basehan natin is yung sukat. Sukat ng kung saan tayo nag-umpisa dun sa muhon. Plus, nag-allowance na kami ng 0.5 cm dyan. So yun yung firewall. Pero sabihin ko sa inyo mga karos, yung firewall naman talaga, basehan lang sa mata. Pero sukat pa rin. So itong kapitbahay, may sarili ang sukat, may sariling muhon yan para makuha niya yung kanyang perimeter, yung kanyang fencing. Pero tayo, yan sa palitada, ayan, may mga sukat din tayo sinusunod. Yan, pinahulugan ko yan at saka yun doon sa kanto. Yan, plastering. Ngayong araw ng Sabado pa rin, plastering ay ngayong araw ng Sabado. So ano-ano nga ba assignment natin dito? So dito muna tayo. Mapapansin nyo lang, ito mga ka-row house, yan, mapapansin nyo lang to. Yung bintana niya sa taas at saka rito, hindi na po yan magpapantay. Gawa na nag-request si client na yung gitna is nasa ano po yan. Yan yung master's bedroom. Nandiyan yung kanyang kama. Tapos dito banda, magkakaroon na lang tayo ng window dito. Dito magkahilera, magkapantay sila sa, even sila ng wall. Pero pagdating po dito, hindi na po sila pantay. Mas malaking portion po ng bintana na yung ginawa natin dito. Ayan, baka matanong nyo, no, bakit hindi sila magkakapantay? At saka may separation naman to, gawa ng magkakaroon pa ng mga ano rito, trusses. Yan, ipadadagdag nila client owner. Ayan. Plastering, preparasyon. Tsaka meron po tayong pinagagawa na rito sa taas. Yan, kaya medyo maingay. Ayan, oh. Hey, good morning Kuya Sandy, saka kay Rusty. Good morning. Good morning. So, isa pa nga pala sa assignment natin, ano, CHB laying, ayan. Yung CHB laying natin. Ang ginamit natin dito, Ras, anong number? 5? 5. Ayan, D5. D5 yung ginamit natin. Tapos sa mga asentada, hindi nakadikit yung mga ano, yung mga hollow blocks para may ano pa, may palaman pa. Hey, Master Jojo, good morning. Good morning. Ano ba assignment natin dito? Yan, bali, preparasyon to para sa trusses, no? Okay, bali, ang ginagawa ni Master Jojo kaya maingay, nililinis niya yung mga bakal. Kasi una, ginamit natin to para makatulong sa andamyo. Yan, nililinis lang dahil may konting concrete ng sa mga simento. Tapos sa mga susunod na linggo, ito pa umpisa na po natin yung ating ano rito, yung metal trusses. Bali, kulang pa to dyan, no? May mga kailangan pa tayo mga materials dito. Kailangan ko nito. Sige, lista na lang natin para mapag-gate pasan natin. Yan. So ito yung update natin dito sa Tansa Garden Premier Project. Yan, sinasamantala namin yung ganda ng weather. Yan. Gidyo, ilinis lang. Yan, malapit na rin mag break time. Ilang minuto na lang din. According nga pala sa ano, sa homeowner at saka sa secretary and president, nagpaalam po kami sa may-ari nitong bahay at saka dito banda na pwede po tayo maglagay ng materyales. So yung materyales naman na ilalagay natin yung hindi po madumihin. Kung maglalagay tayo ng buhangin, dapat nakasako o kaya nakatrapal. Yan, bali, yung mga yan plano kong ilipat muna rito sa kabila. Tapos itong mga CHB, yan, mauubos naman yan kasi may mga asintadahan tayo dyan. Ililipat na rin namin sa kabilang side.
Yan, para makaluwag na at makapag-umpisa na po para rito. Yan, bala ko na rin pong papormahan po to. Kasi yung mga coco lumber dahil nabaklas na, yan, pwede na po natin yan pormahan para makapag-prepare tayo para sa slab. So yung mga mason natin na nagpapalitada, sa mga susunod na linggo pwede dyan sila sa loob or pwede sila dito para pagpatuloy po to, itong paikot na to. So nakakailang poste pa lang tayo, 1, 2, 3. Pero kung binilang ko to, mga ilan pa, mga 6 pa, 6 na poste pa ang ilalagay natin. Ayan, 6. So dito lang naman sa project natin, kailangan lagi lang malinis yung kalsada. Gaya nito, kahit hindi natin kalat to, pinalilinis ko to. Yan, extra duty. Bali, bago tayo malis para sa susunod na linggo, ito yung kailangan natin. Yan na, para dito. Yan, tahimik na. Break time na tayo. Pakinabang pala yung coco lumber no? Paano kung hindi na tayo gumamit ng kahoy? Wala na. Wala nang iniyaw si Domin. Ano ba lilutay natin? Isda? Isda. Ano isda yan? Ko alam sa isda. Ulam nila. Pag-8 tayo. Bali, ito mga karokas, after break time, nakakatapos lang natin mananghalian. Ginagawa na ni Mrs. yung payroll. Pero maaga po tayong babalik dito sa bahay para makapag-asikaso rin ng payroll. Mas dalawa kami, mas mabilis. Para pagdating dito ng tropa, hindi na po sila maghihintay. Dito sa Lienake Builders, after po ng trabaho, gusto natin makauwi kagad sila sa kanilang mga pamilya para yung mga sinahod nila ng isang buong linggo ay may padala po kagad nila. Balit na mga karokas, shoutout kay Sir Gary and Ma'am Edna Lacson from Nueva Ecija, at saka shoutout na rin po kay Mary Grace Asuncion, yan from Davao City. Yan, God bless. So yung vlog natin nakakaabot po sa mga area na yan. So God bless po sa inyo, at saka maraming salamat. Enjoy watching palagi. Let's go, tara mga karokas. Punta uli ako rito sa sa phase 3. Babalik ulit tayo dyan. Then i-double check natin yung mga pinagagawa natin dito sa tropa. Tapos after ko lang dito, pupunta tayo kay Ma'am Melanie. Magbabayad tayo ng mga materialis na kinukuha ng tropa doon sa Riego de Dios Project, at saka yung ipapadeliver natin dito sa Tansa Garden Premier. Bumalik tayo rito sa phase 3 mga karokas. Yan, medyo may copyright music. Tapos ito pinaschedule ko na dahil may nakatira pala rito na asita na. Pinaschedule ko na ngayon na hakot pa ng back. Poy, sukatan mo lang to, itong pader na to, at saka rito. Yan, kung ilang centimeter. So ang nakadeclare dito is 148 centimeter. Yan. Tingnan natin kung ilan. Ayun, sakto, 148. Yan, okay na po. Pakitabi na ng metro. So dito mga karos, nakakasa na po yung pinaka tie beam natin. Okay na po yan. So paikot po yan. Tapos ang buhos nito baka sa Monday na. Yan, gawa ng yung tubig nga, wala tayong tubig dito. Tapos kinuha nila bilog yung drum natin, nilagay na rito. So ang unang gagawin dito is preparasyon. Kailangan mo nang gamitan ng Solignum soil guard. Kaya meron na po tayo rito, Solignum soil guard. Aba, malinis yung banyo natin para pag gumamit yung tropa, diba, lagi malinis yan, maganda, diba? Yan. So ayos na to. So na-check ko na rin po ito. Yan yan, ganyan po yan. Dapat ang natin, ang poste natin, hindi na sana siya nakasandal ng 5 cm kasi yung concrete cover pa. Ang mangyayari po kasi, kailangan dito tama yung sukat ng poste natin, kasi kapag nilagpas natin yan, kapag dinugtungan yan pataas, lagpas din po yung sukat. Kaya ang ginawa po natin dito ay tinama natin yung sukat. So halos okay na po ito. Yan yung pinaka tie beam, okay na rin. So kailangan lang natin ng manpower dito sa Monday para gawin nila to at makapagbuhos po sila. Ang hiling lang natin, bukas day off kasi, wag naman po sana tong umulan. Pero paano pa kung magpapapasok tayo bukas? Papasok ka? Ayun, papasok si Epoy. So yun, linggo yung pwedeng pumasok dito kung sakali. Yan para mabuhusan natin to. Monday mag-uulan-ulan, so wala na tayong problema. So siguro mga 6 na tao, paganda 6 or 5 tao.
Yan, para mabuhusan natin tong puting natin dito. Yan, okay na to mga karos, okay na. Yan na. So ang orientation ng ating poste rito, ito kaya nakaganito to mga karos, para kasi ano lang naman po talaga to, pintuan lang, wala nang iba, hindi na magkakasya rito ang pinto bintana. So para yung biga po natin dito, halos okay na, maayos na po siya. Wala na tayong nosing na makikita rito. Yan. Tapos meron pa tayong isang poste na itatayo po rito, bali na magiging parang pinaka cross beam natin dito sa mga runner na ilalagay natin. So para naka-interlock po siya. So okay na po to, magbi-meeting na lang kami mamayang payroll kung sinong gustong pumasok para maipagpatuloy po itong buhos. Sa Monday, dire-diretso na yung asintada. Yan, naka-ready naman na po lahat. Nandito yung CHB, hindi na mahirap. Tapos ito na yung magiging haluan natin. Yan, okay na tayo rito. Tara. Yan, bali ito yung mga binayaran po natin. Ito yung isang rolyo nung kinuha ni Bilog. So ito na yung original copy. Bayad na po ito ngayon. Yan, pero yung materials kahapon pa nakuha na po nila Bilog. Tapos ito yung sa Riego de Dios. Yan, Boralan 2 kilo at saka yung gray 200. Yan, gray na pintura po ito. Tara. Magandang araw po sa kliyente namin dito. Ayan. So dito na tayo sa Riego de Dios project. So kumuha sila ng boral at saka yung seal gray. Yan, para sa retouching dito. Yan, good afternoon Kuya Rigor. Good afternoon, boss. Tile grout pala yung kinuha nyo. Akala ko seal gray na pintura. Sorry. Master Dindo, good afternoon. Good afternoon. Yan, retouching na. Yan, bali abangan po natin isa sa mga punch list namin. Alam mo na to Kuya Dindo, no? Yung pader, no? Dito sa taas. Pader yan. Ayan, isa sa retouching namin yan. Yan. Oh, bagong-bago. Kita niyo kung gaano kahasinop yung taga-finishing natin, no? The legendary table. Saan pa to? Saan pa ginawa tong lamesa na to? Sa Anyana Bel Air Central. Anyana Bel Air Central pa to. Simula nung nag-umpisa tayo, no? Sa Anyana Bel Air Central. 1 taon na pala to. Yan, nakarating po rito to sa Riego de Dios. Yan kaya kung bakit meron kami niyan, gawa ng dyan namin na si-segregate yung mga materials. Kita nyo. Yung iba dyan, no? Magagaan na po yan. Magagaan na. Yan, magagaan na po. Hindi po namin kasi tinatapon yung balde. Kahit may konting laman, pang retouch. Pero kung talagang tapos na yung project, pwede na po natin yan gamitin para sa pagbubuhos ng semento. Nagagamit po natin yan. Siya nga pala mga karo, sa mga kulang pa rito, yung floor drain dyan, yung mga faucet na lang, yung mga stainless faucet. Yan na lang po yung mga bibili natin. Pati dito stainless faucet, halos tapos na tayo. Pwede na sukatan to, sobrang linis na. Ayan. Tapos ito, lining na lang po yan sa ilalim. Pwede din to, lining na lang to, no? Ito ang moldura ng bintana. Yan yung gate. Bali, maghihiwalay na sila sa Lunes. Para kayo may relasyon, no? Maghihiwalay. Babalik na si Kuya Rigor doon sa project sa phase 3. Extend lang ako, baka Merkulis, sir. Dapat Martes lang tapos na. Lunes, may pepesto pala rito. Gagawin yung bukas. Kung ikaw ay available ka, pwede mo samahan dito. Si Bilog dito, magtatrabaho bukas. Oo, siya lang. Kaya itong loob, naalagaan mo naman, no? Yung loob, okay naman yung loob, no? Mabalikan mo yan. Mag-final na tayo. May napansin ako sa wire nito, may kulay pula. Baka pwede mong pahiran ng itim, no? Yung wire ng internet. Yan, wire ng internet. Ayos na. Yan, sobrang init. Mamaya payroll tayo. Hanggang dito na lang po muna yung vlog. Kita-kita na lang po ulit for the next video. God bless. Ingat po palagi. Tara. Ayan, bali nakapaghakot tayo dun sa phase 3. Ayan yung napahakot natin. So pang ano na po yata to, pangalawang or pangatlong hakot na simula nung inumpisa natin yung project. Yan.